Ika ng ating pambansang bayani, kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Gayunman sa pagiging kabataang leader, hindi mawawala ang pagsubok at panghuhusga lalo na sa mga matang ang pangunahing tinitingnan ay ang kasarian at edad bilang batayan. Ating kilalanin at tunghayan ang kwento ng isang kabataang leader mula sa Mountain Province na ang sandatay ang kanyang advokasya at layunin para sa kabataan at sa bayan. Sa report ni PA Intern Aryan Joy Suliman. Malaki ang ambag ng mga taong nakapaligid sa iyo kung anong magiging takbo ng buhay mo. Ang salita, kilos, at isip ng iba ay maaring magmarka sa pagkatao ng bawat isa. Ngunit para kay Rosalina Pisanya o mas kilala sa Sally, ang pag-aasam sa tunay at makabuluhang pagbabago ang nag-udyok sa kanya upang maging isang kabataang leader sa bayan ng Baoco, Mountain Province. I am Rosalina Pisanya, or people call me Sally, that's my nickname. I am from Baoco Mountain Province and I am currently working as a staff of the local government unit of Baoco under the Mayor's Office Tourism Desk. Ang pagtingin sa edad, kasarian at pinanggalingan bilang batayan ay ilan sa mga naging matinding pagsubok na kinaharap ni Sally sa pag-abot ng kanyang mithiin. Pero ito rin ang mga naging dahilan upang kanyang ipagpatuloy ang advokasya at layunin para sa ikabubuti at ikauunlad ng mga kapwa niya kabataan. My journey as a youth leader started po when I have engagement with local leaders in our community. Doon ko po nakita kung paano po nila i-manage yung mga circumstances or situations within the community. At dahil po doon nung ako po ay nag-college, nagsimula po ako bilang volunteer hanggang pinasok na din po ang government or student government, and then until nagkaroon po ng sariling organization outside the school, tapos nagkaroon na din po ng mga initiatives and activities outside the community. Sa ngayon po, I am currently the regional head of Cordillera Administrative Region po sa Balag Diwa North Luzon Youth Leaders Network. It is a coalition po of all youth leaders within North Luzon, and we have main goal of youth empowerment and youth development. Ayan, isa po sa mga naging programs namin, of course through the guidance of our mentors from Youth-Led and PH-Lead, ay ang voters education po. Dito po sa North Luzon, nagkaroon po kami ng different voters empowerment sessions in Pangasinan, in Cordillera, and in Ilocos region. We aim to introduce or empower the youth on democratic processes and active participation to the upcoming elections. Isa talaga sa pinaka-challenge ay yung age. Konti lang yung naniniwala sa youth ngayon. Para sasabihin na na-influence lang by social media, na-influence lang dahil sa mga napapanood natin sa mga TV, ganun. Pero actually, yung mga napapanood namin sa TV, yung mga napapanood namin sa social media, parang yun na din yung naging drive or nag-urge sa amin to have an initiative para somewhat maging part ng mga issue na yon. Sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan, dahil nga kami yung may energy, ang mga youth ang may energy na pwedeng gumawa ng action towards issues or matters na nagko-concern sa ating society. Sa puso ng bawat kabataang leader, mahalaga ang boses at aksyon ng bawat kabataan na may pakialam sa issue ng ating lipunan. Hindi batayan kung gaano karami o kalaki ang ambag. Ang mahalaga, ang puso sa serbisyo at ang paglilingkod sa bayan. To all young women out there who dream of becoming future leaders, believe in your voice and never underestimate your potential. Leadership isn't about being the loudest in the room. It is about having the courage to stand up for what's right and the heart to serve others. There will be challenges along the way, and sometimes people might doubt you just because you're young and you are a woman. But don't let that stop you. Use it as a fuel to push forward. Surround yourself with people who uplift you and keep learning. Most importantly, stay true to your values. The world needs more women and youth who lead with strength, compassion, and purpose. And that could be you.
Si Sally na isang sangayan nga babae. Sa makabagong panahon, kailangan natin ng mga pinunong higit sa kapangyarihan at posisyon ang hinahangad. Kailangan natin ng mga pinunong may malawak at mabuting advokasya. Tulad ng kwento ni Ate Sally, isang patunay na hindi nasusukat sa edad o kasarian ang pagiging leader sa napiling larangan. PIA DIMSU Intern Aryan Joy Suliman para sa PIA News, Cordillera.